Malaki ang naidulot na pinsala ng lindol at tsunami sa Japan. At isa na riyan ang krisis ng Daiichi Nuclear Plant sa Fukushima na nagdudulot ng radiation sa mga malapit na lugar sa naturang planta. Pero ano nga bang amount ng radiation exposure na maaari nang makasama sa ating kalusugan? Malalaman nyo ang sagot dyan sa isang infographic sa GMA News Online. Ang radiation ay masusukat sa millisieverts o MSV at maaari magmula sa maraming bagay sa ordinaryong buhay. Kapag 0.01, ito lang ang radiation sa dental x-rays. Sa 0.04, ligtas pa rin yan dahil gaya lang yan ng radiation sa breast x-ray. Ang 1.02 naman, hindi pa rin mapanganib kahit ito ang radiation per hour sa Daiichi Nuclear Plant noong March 12. Ang 2.4, normal na exposure level naman. Ang 6.9 at 10 millisieverts, katumbas lang ng chest at full body CT scan. Kapag 100 millisieverts, maaari itong mag-activate na ng cancer cells sakaling ikaw ay ma-expose dito. Ang 350 naman, yan na ang typical exposure ng mga residente sa Chernobyl, sa Russia. 400 millisieverts ang recorded na radiation sa planta sa Fukushima noong March 14. Mag-ingat na po lalo kung 700 millisieverts na ang radiation. Maaari na kasi kayong magsuka kapag kayo'y na-expose dito. Pag 3,000 millisieverts na, 50% na lang ang tsansa mong mabuhay sakaling ma-expose ka. Kapag 6,000, ito na ang typical dosage sa mga manggagawa sa Chernobyl na namamatay sa loob lang ng isang buwan. Sa loob lang ng 2 linggo, maaari ka nang mamatay dahil sa internal bleeding sakaling ma-expose ka sa 10,000 millisieverts. At kapag 20,000 millisieverts na, ilang oras lang ay maaari ka nang mamatay. Sa ngayon, wala pang nuclear meltdown o malaking radiation leak sa Japan. Normal pa ang level ng radiation sa maraming syudad sa Japan. At sakali man ay malayo raw mararating ang radiation leak sa Japan.